that drug testing is no longer mandatory. We need to strike a balance between the rights of an individual and the rights of the state in the enforcement doon po sa drug testing. Kailangan po rito ang voluntaryo. Gusto ko po, araw-araw, mag-drug test tayo sapagkat kahit alak, sugal, at kahit sigarilyo, ay hindi po ako gumagamit. Babae, 4 po ang anak kong babae. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po. Palagay ko po, yung issue ng drugs, ang isa sa palagay ko talagang pinagkakasunduan po nitong mga kaharap ninyo ngayon, na ang inyong lingkod po ay tutol din po sa drug addiction lalong-lalo na. At ang inyong lingkod po ay gumagawa din ng mga paraan upang sugpuin ang drug addiction. Pero palagay ko po, bagamat nandyan na po ang struktura, ang organisasyon para sugpuin ang drugs dahil meron tayong Provincial Anti-Drug Council, meron tayong Barangay Anti-Drug Council, pero kuminsan po ang nagkukulang ay yung pong grassroots, yung pong ating mga kababayan mismo. Kaya palagay ko po, ang pakiusap namin, kami sa hanay ng pamahalaan, na sa inyo pong hanay, mas lalo tayong maging vigilant. At kung meron po tayong mga nalalaman sa ating pamilya man, sa ating kapitbahay, sa ating barangay, baka po pwedeng pakisabi sa amin. Dahil yung struktura, yung organisasyon na susugpo sa drug addiction, nandyan naman po. Kaso nga lang po, kuminsan medyo kulang ng feedback mula po doon sa ating mga kababayan at mga kabarangay. Pero bagamat ganon, atin pong sinisikap na talagang palakasin pa rin at bigyan po ng higit na ipin yung mga struktura na dapat pong susugpo sa drug addiction. At bilang huli po, palagay ko, ang isang nakikita kong solusyon sa drug addiction ay hindi yung panghuhuli, hindi yung pagre-report, kasi andyan na yung problema Sa tingin ko po, doon natin sugpuin sa pamilya. Sa pamagitan ng tamang pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak kung ano yung dapat at hindi dapat, palagay ko po, doon lang kaya na nating sugpuin yung drug addiction. Tungkol sa mga ibang bisyo, yan nga rin ang ipinapakiusap natin. Kung maaari, yung paninigarilyo, pag-inom, kung kayang iwasan, iwasan na po. Dahil sa karaniwan, dyan po nagsisimula yung problema sa drug addiction. Salamat po. Let's move on to the third question. Ma'am Lerma? Kung kayo po ay papalaring manalo, ano po ang kauna-unahan yung gagawin para sa ikabubuti ng Nueva Ecija? Para kanino po, ma'am, ang questions para sa lahat? Sir Edward, kayo po mauna. Ano po ba yung kauna-unahan? Pagka po ba May 11 na? O pagka June 30 na? Palagay ko po ang kauna-unahan o pinakauna sa lahat ay buksan ko ang aking puso. Halimbawa po, akong nanalo, buksan ko ang aking puso at isip para sa lahat ng mga sumali doon sa exercise ng halalan. Dahil obligado po na unang-una magkaroon po ng healing. Dahil pagkatapos ng halalan, labanan po yan labanan. Obligado po na pagkatapos ng halalan ay magkaroon po ng healing sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng kung sino man ang nanalo na at yakapin lahat ng kanyang kasama, katunggali. Kasi kung hindi doon, wala po tayong pwedeng pag-usapan na pag-unlad sa mga darating na panahon kung meron pong animosity between our leaders. So, unang-una po na aking gagawin ay yakapin po, tanggapin lahat ng aking mga kasama at maging yung aking mga katunggali at hikayatin sila na lumaban para po sa pag-unlad ng ating lalawigan. Salamat po. Ang una ko pong gagawin, kung ako po ay mananalo muli, ay marahil pumunta sa bahay ni Governor Toby Hoson, kung saan po nakatira si Vice Governor Edward Hoson, at sabihin sa kanila, kailangan ko ng tulong ng bawat Novoisiano. Ang pangalawa kong gagawin ay pumunta muli sa College of the Immaculate Conception at hamunin ang mga taong nag-umpisa ng simula sapagkat hindi kaya ng kabilang, kailangan po ang tulong ng bawat isa. Ang aking pong unang gagawin ay pasasalamatan ko yung mga taong bumoto sa akin. At siyempre po, aalamin kung ano po ang mga kauna-unahang mga suliranin na dapat nating harapin. Katulad po sa amin, ako po'y tumatakbo bilang Vice Governor at pong aalamin kung ano ang mga unang mga resolusyon o ano unang mga ordinansa na dapat nating pagtibayin. At siyempre, nandun na po kaagad ang aming pagtanaw, lalong-lalo na po sa programang edukasyon at ang programang agrikultura
dito sa ating lalawigan. Yun lamang po. Maraming po salamat. Ang una ko pong gagawin ay magpasalamat sa lahat ng tumulong dahil kung hindi po tayo mapupunta doon, kung hindi dahil sa kanila. At ang una ko pong gagawin sa pangkasalukuyan po, meron po tayong 3,000 scholars sa Kapitolyo. Ang hihingin ko po, kung sino man po yung magiging governor, padodoblihin ko yung scholars ng Kapitolyo. Gawin po nating doble, gawin po nating 6,000 dahil ang Kapitolyo po may pera na. At ang gagawin ko pangalawa, dagdagan yung binibigay sa scholar sapagkat naniniwala po ako na sa kabataan ang pag-asa. At alam ko na po kung ano ang problema ng ating lalawigan. Lalawigan ng Nueva Ecija, ang problema po natin, pangkabuhayan. Marami po sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Ngayon po, bilang po tagapagpayo ng gobernador, mag-a-apply po sa isang posisyon. Napakadami pong pwesto. Trabaho po para po sa ating mamamayan. We can only take 3 questions. Okay? Natutuwa po ako at narinig ko na yung programa sa edukasyon ay isa sa priority nyo. Kaya lang po, nalulungkot kami sa sektor ng mga Ma'am, excuse edukasyon. me po. Kindly introduce yourself po. Thank you, Ako ma'am. po si Annalisa Tago sa Good Samaritan Colleges. Sana po, sa nakaraan po kasing experience namin, naiiwang utang yung mga scholarship grants nyo. Sana po, dahil maliliit lang kaming eskwelahan, sana ay huwag nyong mapabayaan yung mga pinagkakautangan yung eskwelahan in terms of scholarship. So, maaasahan po ba namin sa inyo na kung priority nyo ito, ay maging priority nyo rin sa pagbabayad? Governor? Diyan ho ako magaling, magbayad. When I assumed the governorship, the total indebtedness as far as scholarship is concerned amounted to 62 million pesos. Nagpapasalamat ako sa Good Samaritan sapagkat yung mga estudyante namin na nursing sa ELJ ay tinanggap ninyo. Kung di dahil sa Good Samaritan, hindi po namin magbibigyan ng pagkakataon ang mga batang ito. I have already started paying yung scholarship. Dahil ito po naman obligasyon ko. Hindi ako nagrereklamo na pagpasok ko ay merong 62 bilyong pag-utang. Ito ay obligasyon ko. Gusto ko lang sabihin, nung ako'y naging ama ng lalawigan, wala akong tinanggal na kahit isang scholar sapagkat hindi kasalanan ng mga magulang at mga bata na naging scholar sila ng provincial government na hindi binayaran. Obligasyon ko na bayaran ang lahat ng pagkakautang sa scholarship na inumpisa ko na. Maraming salamat, Good Samaritan, sa pakipagtulungan. Vice Gov. Yung tungkol po sa utang sa scholarship, hindi po ikinakailanan nung matapos ang term ni Governor Hoson ay meron pong utang. Dahil hindi porke natapos ang term ng isang gobernador, ay lahat po ng kanyang obligasyon sa pamagitan ng pamahalaan ay natapos na rin. Pero ang punto dito at ang question, bakit ba merong mga hindi nabayaran? Hindi po dahil hinarang ng Sangguniang Panlalawigan, dahil sa katunayan, ang pondo po na binibigay namin sa scholarship yearly ay inaabot po ng 30 to 40 million pesos mula noong 07, 08, 09. Ito po, question lang ng pagbabayad. Dati, ang sistema, ang pamahalaan, kausap po yung eskwelahan. Para po ba siguro na yung mga